Magandang umaga, Kaylin. Pasensya na, masyado yatang napaaga. Nahihiya pang saan dito na makitang halos hindi pa siya nakabihis. Naisuot na niya ang pang-opisina niyang damit pero hindi pa niya nalalagyan ng konteng pampaganda ang kanyang mukha. Okay lang po. May importante po kayong sadya sa akin? Nahihiwaga ang tanong niya at tumango ito. Nasa sasakyan si boss. Maaga daw ang lipad ninyo papuntang norte kaya dinaanan ka na namin. Pahayag ni Kuya Delphine at halos panlakihan siya ng mata nang malamang nasa labas lamang ang kanyang boss. Nasa labas si boss? OMG! Wait lang kuya, kukunin ko lang po ang gamit ko sa taas. Halos turete niyang pahayag kay Kuya Delphine. Pagkatapos ay halos takbuhin niya na ang pagpanhik sa hindi kataasang hagdan. Pagdating niya sa kanyang room ay agad niyang hinarap ang salamin at mas mabilis pa siya kay Flash na naglagay ng konting blush on sa pisngi. Pinasadahan ng konting lip tint ang pangalabi. Nagwisik ng konting pabango at pinahiran ulit ng paboritong lotion ng mga kamay at daliri. Mabilis din niyang pinadaanan ng hairbrush ang buhok pagkatapos ay inilagay lahat ng abubot sa dalambag at mas mabilis pa sa 4:00 pumanaog. Mukhang nagulat pa si Kuya Delphine sa bilis niyang nakababa habang bitbit ang mga dalang gamit. Tara kuya! Agad niya sa dito at baka mainip ang kanilang amo sa paghihintay. Kinuha naman ni Kuya Delphine ang dala niyang isang bag na kinapapalooban ng kanyang ekstrang damit. Pagkatapos ay nauna na itong lumabas habang pinagbibilinan ang mga kapatid. Alis na kami. Magpapakabait kayong tatlo ha. Lance, ikaw na bahala sa dalawa. Saad niya sa pangalawang kapatid at tumangutango ito sa kanya. No problem ate. Everything is under control. Ingat ka sa pupuntahan niyo ha. Wika naman ng kapatid at isa-isa niyang binigyan ng halik sa pisngi ang mga ito bago tuluyang umalis na sa kanilang gate. Inihatid pa siya ni Lance sa labas at niyakapan niya ito bago lumapit sa naghihintay na magarang sakyan sa tapat ng kanilang bahay. Sorry po, pasensya na kung medyo natagalan. Turan niya nang makalula na sa tabi ni Kuya Delphine sa harap. Napasulyap siya sa may likuran upang tingnan kung ano ang reaksyon ng kanyang boss ngunit lubos siyang nagpasalamat dahil nakapikit ito at mukhang natutulog. Kanina lamang ay hindi maiwasan ni Caleb na hindi tumanaw sa bahay kung saan nakatapat ang nakahinto nilang sakyan. Mas malaki na 10 beses ang bahay na kinalakhan niya ngunit tila na-amaze din siya sa napaka-cute nitong design. Nagandahan din siya sa landscaping na kung saan kitang-kita niya mula sa hindi kataasang bakod at gate. Parang na-curious din siya kung ano ang design ng loob ng bahay kaya kanda tanaw siya sa may bintana baka sakaling makita niya ibang parte ng loob nito. Sa may pinto ay nakita niyang lumabas si Kuya Delphine habang may hawak ng hindi kalakihang traveling bag. Naisip niyang pag-aari iyon ng kanyang secretary at nagmagandang loob ang kanyang driver na buhatin ito. Maya-maya lamang ay sumunod na lumabas ang isang magandang dilag, kasunod ang halos kaedaran nitong lalaki at 2 pang mas bata dito. Kaylin looked so fresh in her crisp, white ruffled blouse, neatly tucked into her well-fitted gray trousers. The fabric of the blouse seemed to whisper against her skin, a stark contrast to the smooth, cool feel of the trousers. Her hair, still damp from a recent shower, fallen around her shoulders, catching the light with 1,000 tiny sparkles. It was the absence of her usual thick glasses that truly stole the show. Her expressive eyes, usually hidden behind lenses, were now fully revealed. Large and bright, their color a striking contrast to her dark hair. They shone with an unexpected youthful radiance, a captivating sparkle that denied her usual studious demeanor. He found himself entirely captivated. The image of her, so vibrant and unexpectedly youthful, was carved into his memory. He couldn't believe how much younger she looked without the nerdy glasses she always wore. Ngayon lamang niya napagtuunan ng pansin na tingnan ng maigi ang kanyang secretary. Alam niyang may kakaibang charm ito sapagkat nakita naman niya ang itsura nito noong nagpa-interview sa kanya bago nagsuot ng makapal na glasses at magbago ng aura. Hindi niya alam kung sinadya nitong magmukhang nerd o di naman kaya ay magmukhang manang sa harap niya. Idagdag mo pa ang kawalan nito ng kahit na konting interes sa kanya kaya hindi na niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila nakakita siya ng anghel na bumaba mula sa langit sa katauhan ni Kaylin. She is perfectly beautiful and he can't take his eyes from her. Bigla siyang napamura ng walang kasinlutong nang masaksihan ng 2 mata niya ang pagyakap ni Kaylin sa lalaki naghatid sa kanya sa labas ng gate at kumaway dito habang nakangiti ng walang kasintamis bago lumulan sa nakaparada nilang sakyan.
Narinig niya pa ang sinabi nitong sorry po. Pasensya na kung medyo natagalan. But he chooses to close his eyes and pretended to ignore her presence while her sweet scent lingered inside the car. Pagkalipas ng 15 minutes mula sa pagbaybay sa kalsada ay narating nila ang mahigit 20 floor na building na pag-aari ng pamilya Marquez. Agad nilang tinungo ang elevator at may ilang minuto rin ang nakalipas bago nila narating ang pinakamataas na palapag ng building. Pagbukas ng elevator ay tumambad agad ang malawak na helipad sa taas na ngayon ay may nakaparadang helicopter. Ito ang sasakyan nilang papuntang norte upang i-meet ang kaibigan niyang si Matt Marquez na kasalukuyang gobernador sa nasabing probinsya. Nakaandar na ang helicopter at agad na sumalubong sa kanilang isang crew upang alalayan silang makasakay. Napansin niyang bahagyang tumigil si Kailin pagkatapos ay napa-sign of the cross bago lumulan at umupo sa kanyang tabi. Halatang natatakot ito sapagkat halos mawala ang kulay ng mukha nito habang panay ang close open ng kanyang palad. Mas lalo pa yata itong ninervyos nang sabihan sila ng pilot na isuot na ang kanilang seatbelt at earpods dahil magsisimula na ang kanilang paglipad. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay unti-unti na ang pag-angat ng kanilang sasakyan sa ere at hindi niya alam kung matatawa siya o maaawa sa itsura ng katabing dalaga. Nakatakip ang isang kamay nito sa bibig habang nakapikit at napakahigpit ang pagkakakapit ng isang kamay sa may upuan. Mas lalong hindi nito alam ang gagawin nang biglang umangat ng umangat ang sinasakyan nila sa himpapawid hanggang sa hindi nito namalayang mapakapit sa kanyang kamay. Nagulat siya ngunit napahawak din siya sa kamay nito. Her head is too cold and trembling, but the moment his fingers closed around hers, the most electrifying sensation he'd ever felt run through his veins. After 45 minutes, sa ere ay nagland ang kanilang sasakyan sa napakalawak na bakuran ng mansyon ng mga Marquez sa norte. Kung gaano sila katagal sa himpapawid ay ganoon din katagal na magkahawak ang kanilang mga kamay. Halos matawa siya sa reaksyon nito nang mapansing magkahawak sila ng kamay. Tila napasong binitawan nito ang kanyang kamay pagkatapos ay hiyang-hiya itong humingi ng paumanhin. Sorry sir. Tura nito habang hindi makatingin sa kanyang mukha. Tumikim lamang siya pagkatapos ay patay mali siyang tinanggal ang seatbelt pagkatapos ay tila walang pakialam na bumaba sa helicopter. Pagbaba niya ay inayos niya ang kanyang sarili. Mula sa kanyang damit, sa kanyang buhok at dinukot ang panyo sa may bulsa upang pahiran ang kanyang mukha. Pagangat niya ng kamay upang punasan ang mukha ay naamoy ang mabangong amoy ng dalaga. Kumapit ang amoy ni Kailin sa kanyang kamay at hindi niya napigilang ilapit ang kamay sa kanyang ilong at pasimpleng sininghot ng ilang beses. Her sweet scent was captivating and unsettling. It was a unique perfume, strangely familiar, that stayed even after she left, leaving him wanting more and wondering about her. Dude! Masayang sumalubong si Matt sa kanya. Agad nitong inilahad ang kanang kamay upang makipag-shake hands sa kanya. Iniangat niya ang kamay upang tanggapin ang magilaw nitong pagbati, subalit agad niyang ibinaba ang kanang kamay. Bagkus ay inilahad ang kaliwang kamay dito. He wanted to keep the sweet scent in his hand all to himself, and that he can't afford to share even with his close friend. Natawa si Matt sa ginawang pagpalit ng pakikipagkamay kung kaya't napayakap na lamang ito sa kanya pagkatapos ay tinapik-tapik ang balikat. Welcome to the North, dude. I'm glad you came. Pahayag pa ni Matt at ngumiti siya dito. It's your invitation, dude. How could I say no to you? Wika niya at nakatawang tumangu-tango ito. Maya-maya ay unti-unting nawala ang pagkakangiti nito ngunit full of curiosity ang mga matang nakatingin sa palapit na dalaga. Did you bring your girl? Curious nitong pahayag at bahagya siyang natawa. Napagkamala ng kanyang kaibigan na girlfriend niya ang kanyang secretary. Don't talk nonsense, dude. She's my secretary. Naiiling niyang turan sa kaibigan at napao ito na tila hindi makapaniwala. All I thought, it was your girl. She doesn't look like your employee. She's beautiful. Bagay kayo. May panunod yung wika ni Matt at mas lalo siyang nailing dito. Pagkalapit ng dalaga, ipinakilala niya ito sa kaibigan. May secretary, Kailin Esperanza. Turan niya sa kaibigan at halos batukan niya ito ng pilyong batiin niya ang dalaga habang abot hanggang tenga ang pagkakangiti. My friend, Matt Marquez. Simpleng pakilala niya kay Matt sa dalaga. Hi, nice to meet you. Si Matt sabay abot ng kamay sa dalaga. Hello sir.
Kimi naman itong ngumiti sa kaibigan at bahagyang yumuko. Pagkatapos ay iniabot ang kamay upang makipagkamay dito pero bago pa man magdaop ang palad dito sa kamay ng kaibigan ay mabilis niyang nahawakan ang kamay ni Matt upang ayain na itong tumuloy sa bahay nito. Mainit na dito, baka pwede mo na akong patuloyin. Turan niya at hindi makapaniwalang tiningnan siya ng kaibigan pagkatapos ay ngumiti ng nakakaloko. Of course, let's get inside. Magpahinga lamang kayo ng konti then let's move to Hannah's. Pahayag ni Matt pagkatapos ay iginiya na sila sa loob ng mansyon nito. Pagpasok nila sa napakalawak na sala ng mansyon ng mga Marquez ay siyang pagbaba mula sa hagdan ng dalawang nagagandahang babae. Beauty queen ang taglay na aura ng dalawa base sa tindig at pag-aayos sa sarili. Agad na sinalubong ni Matt ang isa at inalalayang makababa sa huling stairs ng hagdan pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga ito sa kanila. Dude, meet my girlfriend, Jamie, and our friend Sophie. Tura ni Matt at ngumiti siya sa mga ito. Caleb, I'm happy to meet you. Pahayag niya sa dalawa at medyo nagulat siya nang bigyan siya ng magkakambal na beso-beso. This is Kaylin. Pagpapakilala niya sa dalagang walang imik at patingin-tingin lamang sa tabi. Halatang nagulat ito sa pagpapakilala niya dito ngunit agad ding nagpakawala ng bahagyang pagngiti para sa dalawang babae. Pagkatapos ng ginawang pagpapakilala ay inaya muna sila ni Matt upang maupo at uminom at kumain ng nakahandang merienda. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay sumakay sila sa mamahaling sasakyan ni Matt upang tumungo sa totoo nilang destinasyon, ang Hannah's Beach Resort, ang maganda at pinakasikat na resort sa norte na matatagpuan sa Pagudpud, which is 1-hour drive mula sa capital ng Ilocos Norte, ang Lawag City. Mula sa isang oras na paglalakbay ay nag-enjoy si Kaylin mula sa pagtanaw ng napakagandang view na kanilang nadaanan patungo sa Hannah's Beach Resort. Talagang ang nakakawala ng stress ang nakikitang napakagandang bundok mula sa kanang side ng bintana at napakakalmadong karagatan sa kaliwang side. Hindi siya makapag-focus sa iisang tanawin sapagkat lahat ng view ay wala siyang itulak-kabigin. Mabuti na lamang at dalawa lamang sila ng kanyang boss na lulan sa isang sasakyan. Ngunit nasa harapan naman nila ang sinasakyan ni na Governor Matt at ang kanyang girlfriend. Medyo kontrolado ang paggalaw niya sapagkat magkatabi lamang sila ni Caleb ng upuan. Kahit gustong-gusto niya ibaba ang bintana upang langhapin ang napaka-preskong hangin. Mabuti na lamang at nakapikit na naman ang kanyang boss. Parang hindi pa siya nakaka-move on sa kahihiyan dito dahil hindi niya namalayang nakahawak pala siya sa kamay nito kanina habang nakasakay sila sa helicopter. First time niya kasing sumakay ng ganoon kaya labis ang takot na naramdaman. Pagdating nila sa kanilang destination ay hindi niya napigilang mapawaw dahil sa sobrang kagandahan ng resort, lalong-lalo na ang puting buhangin. At dahil napaaga sila sa pagdating sa venue at wala pang ibang kausap ni Matt at Caleb ay ipinahatid muna sila ni Governor Matt sa Prince Cottage kung saan nandoon ang silid na kanilang matutuluyan. Magkatabi lamang ang room nila ng kanyang boss ngunit tila hindi sila magkakilala sapagkat wala yatang balak kumibo sa kanya ito. Napansin niya na hindi man lamang ito umiimik sa kanya simula nang umalis sila sa Maynila pero ugali naman talaga nito na ang hindi siya kinakausap at saka lamang ito kumikibo sa kanya kung may sasabihin tungkol sa kanyang trabaho. Kaya nang pumasok siya sa kanyang room ay nagbow lamang siya dito pagkatapos ay na-roll na lamang ulit ang mga mata dahil wala man lamang itong response. Hindi niya alam kung talagang nature ng kanyang boss ang pagiging nonchalant nito. Pero kung sa iba naman ay magana naman itong nakikipag-usap at nakangiti pa. Ay, ewan na lang talaga pero dadma, ang mahalaga ay pasasahurin siya kahit forever na hindi siya kikibuin. Bago magtanghalian ay bumalik sila sa VIP resto ng resort. Nagsidatingan na ang mga kamiting ng kanyang boss at bawat isa ay bit-bit ang kanilang mga asawa at girlfriend. Ang boss lang yata niya ang walang dalang girlfriend ngunit ito lang yata ang may dalang secretary. Bago ang kainan ay pinakilala ni Governor Mott ang bawat isa. Halatang mayayaman ang lahat ng kanilang kaharap at sa kabila ng kasimplihan, kung kaya't simpleng pagngiti at pagbaw lamang ang kanyang ginagawa para bumati sa mga ito. Ang gaganda ng mga kasama nilang mga babae at parang gusto niyang lumubog sa kinauupan sapagkat siya lamang ang naiiba sa mga ito. Ang lahat ay nakabestida ng magaganda na bagay sa lugar na kinaroroonan nila, samantalang siya ay naka-formal na parang papasok lamang sa opisina. Mabuti pala at naiwan niya sa bahay ang makapal niyang eyeglasses kung hindi out of the world na talaga siya.
Napakasarap ng mga nakahandang pagkain. Halos punong-puno ng seafoods ang mesa at takam na takam siya sa malalaking hipon at crabs. Since wala siyang kinalaman sa mga kwentuhan ng lahat, ay ibinuhos na lamang niyang atensyon sa pagkain. Medyo matagal-tagal na kasi siyang hindi nakakakain ng mga pagkain nandoon dahil bukod sa mahal ang mga ito ay allergy din ang isa niyang kapatid sa mga pagkain galing sa dagat. Just go back to your room and rest. You are no longer needed in the meeting. Formal na pahayag ng kanyang boss na mag-declare ng closed-door meeting si Governor Matt sa mga kasama. Okay po sir. Tugon niya. Agad dito pagkatapos ay nagbaw ng bahagya dito kahit agad na inalis ang tingin sa kanya. Nginitaan na lamang niya ibang tao sa paligid pagkatapos ay tahimik na lumabas sa VIP resto. Hi. Mula sa kanyang paglabas ay sumabay sa kanya ang napakagandang asawa ng kamiting ng kanyang amo. Hi. Bati rin niya dito pagkatapos ay nagpakawala ng isang ngiti. I'm Arabella. Friendly na tura nito. Kaylin. Saad lang din niya sa kabila ng pagiging friendly nito. Where to? Wika nito na balak yatang makapagkwentuhan sa kanya. Mag-roam around muna siguro bago bumalik sa room. Pahayag niya dahil balak din niyang i-explore ang kagandahan ng resort. Ako din. Okay lang ba kapag join force tayo? Nakangiting saad ni Arabella at nakatawa siyang tumango. Sobrang ganda ni Arabella. Para itong anghel dahil sa labis na kaputian at sa palagay niya, mabait din ito. Kung hindi ay hindi sana niya kausap ito ngayon. Sabay nilang in-explore ang kabuuan ng resort hanggang sa napadpad sila sa shop sa loob. Iba't iba ang mga paninda doon at isa pa sa pinagkatuwaan nilang tiningnan ay ang mga swimming suit na nandoon. Nagsabi kasi sa Governor Matt kanina na may pool party na magaganap pagkatapos ng meeting at inaaya siya ni Ara na dumalo. Dahil sampid lamang naman siya sa grupo ay nagpasya siyang wag nang sumali sa pool party ngunit makulit si Arabella at sinuyo siyang sumama sa pool. Binilhan pa siya ng swimsuit bilang friendship token daw nito sa kanya. Wow naman, sana all, maraming pera at kung may magugustuhan tao ay bibigyan ng ura-uradang token. Pagkatapos ng meeting ng mga boys ay isa-isang nagsilusong sa pool ang lahat. Isunuot din niya ang binigay ni Ara na swimsuit ngunit pinatungan niya ito ng shorts dahil hindi siya komportableng maglakad sa lobby ng halos nakahubad. Natawa pa siya nang makita si Ara sapagkat kagaya niya ay pinatungan din ito ng see-through dress ang swimsuit. Dahil nakalusong na lahat ang kanilang mga kasama ay bahagyang tumigil si Ara nang makitang kausap ng asawa nito ang kaibigan ng girlfriend ni Governor habang halos nakaluwa ang kaluluwa sa suot na bikini. Naramdaman niya ang pagka-offend nito at bahagyang pagkalungkot kung kaya't hinilan niya ito sa washroom at pinatanggal ang suot na see-through dress. Hubad, saan niya dito? Ayoko, hindi ko carry. Tura nito habang mangiyak-ngiyak. Lalaban ka ng patas, carry mo yan. Pag-uplift niya sa mood nito. Talong-talo ako. Pahayag nito kasabay ng pagsulyap sa hinaharap at halos humagalpak siya ng tawa. Ngunit hindi man ganoong kalaki ang boobs ni Ara ay proportion naman ang katawan nito at napaka-flawless. Daanin mo na lang sa pakinisan. Dali na. Untag niya dito. Kahit kanina lamang niya ito nakilala ay parang malapit na siya dito at ayaw naman niyang malulungkot ito. Kung ilang pamimilit pa ang kanyang ginawa hanggang sa nagkaroon nga ng lakas na loob na tanggalin na ang suot nitong see-through dress at ipakita sa madla ang kaseksihan nito sa suot na puting swimsuit. Para may makasama naman ito ay lakas loob din niyang tinanggal ang ipinatong na short at sinamahang maglakad papunta sa may pool habang nakasuot lamang ng swimsuit. Wala siyang pakialam kung bagay niya o hindi ang suot na black na panligo. Ang mahalaga sa kanya ay masamahan ang bagong kaibigan upang kahit paano gumaan man lamang ang nararamdaman nito. Ngunit hindi pa sila nakakalapit sa tabi ng pool ay agad na sumalubong ang asawa ni Arabella na si Tyrone Alegre na may daladalang robe at agad na isinuot sa asawa nito. Why are you wearing like that? Tila galit pang saad nito habang ibinubuhol ng mahigpit ang roba sa katawan ni Arabella. Maliligo kami ni Kaylin sa pool. Inosente naman pahayag ni Arabella dito. Sa washroom ka na maliligo. Tara, sasamahan kita. Inis na saad ni Tyrone Alegre at napangiti siya sa pagkaposessive nito sa asawa. Paano si Kaylin? Narinig niyang protesta ni Ara at napatingin sa kanyang asawa nito.
Napakunot ang noo nito nang tumingin sa kanya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin ito sa paligid na parang may hinahanap. Maya-maya lamang ay kinuha nitong isang malong na nakapatong sa isang upuan at inihagi sa kanya. "Help yourself." Wika nito sa kanya bago hinilang asawa palayo sa area. Hindi niya tuloy naiwasang mangiti habang nakasunod ang mata sa dalawa. Nakitan siya sa reaksyon ni Tyrone Alegre sa pagkakita sa asawang napaka-sexy sa suot na swimsuit. Sa katuwaan ay naiiling siya habang nakangiti, pagkatapos ay wala sa sariling tumingin sa paligid. Pagdako ng kanyang mata sa kubo na kinaroroonan ng mga ibang kasama nila ay bigla siyang nawindang ng masalubong ang mga mata ni Caleb. Agad niyang naitakip sa sarili ang hawak na malong, pagkatapos ay nagmamadali din siyang umalis sa may pool. Bumalik na lamang si Kailin sa kanilang cottage at inilak ang sarili. Wala na siyang balak pang bumalik sa pool para maligo. Sa itsura ng asawa ni Arabella kanina ay hindi na nito papayagan pang maligo ang bagong kaibigan. Dahil hindi naman na kailangan ng kanyang boss ang kanyang presensya sa ginagawang pool party, ay nagpalit na lamang siya ng damit, pagkatapos ay kinuha ang dalang notebook at nag-check ng mga incoming emails para sa opisina ng CEO. Gumawa din siya ng notes kung sino-sino ang mga nag-email at ang priority ng amo na kakausapin at kung ano-ano pa. Babayaran siya ng tama ng kanyang boss, kaya tama lamang na magtatrabaho pa rin siya kahit nasa out of town sila, hanggang hindi na niya namalayan ng oras. Nagulat na lamang siya nang mapatingin siya sa bintanang nakaharap sa dagat, ay madilim na ang paligid at may tigi-isang kumukutitap na ilaw sa kawalan. Medyo lumipas pa ilang minuto bago ma-realize na ang mga mangingisda iyon at nasa gitna ng laot. Parang hindi na rin siya ginutom para sa dinner, kaya nag-decide na lamang siya magstay sa loob. Tatawag na lamang siguro ang kanyang amo kung kailangan nito ang kanyang presensya. Jahi din kasing makasalamuha sa lahat. Ma-out of place lamang naman siya doon dahil siguradong hindi siya makaka-relate sa usapan ng mga mayayaman. Nagpalit na lamang siya ng dalang pantulog at bago siya humiga sa bed ay kinausap muna niya sa cellphone ang mga kapatid. Chinek niya kung nasa loob ng bahay na ang lahat, kung kumain na at kung anong inulam. Typical conversation na kahit nasa malayo siya ay alam ng mga kapatid na sila pa rin ang kanyang iniisip. Pagkatapos makipag-usap ay patalon siyang sumampa sa bed, pagkatapos ay inunat ng bongga ang katawan at unti-unting itinumba ang katawan sa malambot na bed. Papikit na ang kanyang mga mata na makarinig siya ng pagkatok sa may pinto. Medyo pinakaramdaman pa niya kung sa pintuan nga ng room niya ang kinakatok, ngunit palakas ng palakas ang pagkatok ng kung sino man na nasa labas. Kung kaya't napilitan siyang tumayo at tinungo ang pinto. Sinili pa niya sa maliit na butas kung sino ang nasa labas. Napakunot noo siya dahil nakatalukbong ang ulo nito ng kumot. Ngunit nang makilala ang amo ay agad niyang hinawakan ng doorknob at mabilis pa sa 4:00 pinihit ito. "Sir," tarantanturan niya nang tuluyang mabuksan ang pinto. "Can I get inside?" Tura nito habang hawak-hawak ang kumot na nakatalukbong sa ulo nito. "Sure po, pasok po kayo." Sa pagkataranta ay hindi na siya nag-isip at mabilis na iniawang ng malaki ang pinto upang makapasok ito. Pagpasok ng kanyang amo ay tumuloy itong naupo sa kanyang higaan. "Allergy attacks me. I already take medicine pero parang mas lalong dumarami ang mga pantal-pantal na ito sa aking katawan." Pahayag nito nang tanggalin ang kumot na nakatalukbong dito. Napatakip siya sa labi nang makitang namumula at nangangapal na rin ang mukha nito. "Inaatake ka nga ng allergy. Wait lang, o-order ako ng asukal sa kitchen." Wika niya na agad na nilapitan ng telepono na nasa side table at i-denial ang number ng front desk at nagpapadala ng asukal sa kanilang cottage. Ito kasi ang ginagawa nila sa bahay kapag may nakain ng mga kapatid niya at tinubuan ng pamumula at pantal-pantal. Effective naman dahil nawawala ito pagkatapos kumain ng asukal. "I have ointment here. Baka pwedeng patulong na ipahid dito sa aking katawan." Tila nakikiusap na pahayag ng kanyang boss at walang pag-aalinlangan namang tumango siya dito. Kinuha niya ang ointment na hawak nito pagkatapos ay dahan-dahang pinahiran ang nangangapal nitong mukha. Bagong ligo ito at nanunood sa kanyang pang-amoy ang napaka-preskong alingasaw ng katawan nito. Ngayon lamang niya mahahawakan at malalapitan ng gusto ang kanyang boss, kaya hindi niya maiwasang huwag nervyusin. Mabuti na lamang at pumikit ito habang nilalagyan niya ng ointment ang napakagwapong mukha nito. Kahit namumula at may pantal-pantal ay halatang halata pa ring makinis sa mukha nito. Ni isang pores ay halatang wala na makikita dito. Ang kakapal na mga kilay nito, matangos ang ilong at namumula ang maninipis nitong mga labi. Gosh, mas gwapo pa yata ito sa favorite niyang Korean actor na si Lee Min-ho.
Halos memorize na niya ang kabuuan ng mukha ng amo habang pinapahira ng ointment nang biglang may kumatok sa may pinto. Napaiktad siya sa pagkagulat sapagkat naglalakbay ang kanyang isip sa magagandang features ng lalaki sa mukha. Wait lang po. Turan niya sa kanyang boss na agad na inihinto ang pagpahid at tinungo ang pinto. Ma'am, ito na pong order yung asukal. Meron pa po kayong kailangan? Magalang na pahayag ng crew at nakangiti niyang nagpasalamat dito. Wala na, salamat. Saad niya kung kaya't magalang na nagbaw ang crew at nagpaalam na upang umalis. Isinara din niya ang pintuan nang makaalis ang crew pagkatapos ay lumapit ulit sa kinauupan ng binata at binigyan niya ng isang kutsarang asukal. Kainin niyo po itong asukal, sir. Mabisa po itong pantanggal ng allergy. Pahayag niya sabay abot sa kutsarang puno ng puting asukal at tumingin sa kanya ang binata habang nasa mukha nito ang pag-aalinlangan. Proven and tested po ito. Maniwala po kayo sa akin. Confident niyang pahayag at mas lalo lamang tumitig ang binata sa kanya. Feeling niya iniisip nitong lalasunin niya ito. Hindi naman kaya ako magka-diabetes niyan? Wika nito at wala sa sariling napatawa siya. Hindi naman siguro, sir. Sige na, open your mouth and eat this. Turan niya pagkatapos ay inilapit niya sa bunganga nito ang hawak na isang kutsara ng asukal. Kahit may pag-aalinlangan ay ino-open naman nito ang kanyang bunganga at tinanggap ang isinubo niyang asukal dito. Very good. Mami, okay na yan. Saan niya na tila bata ang kausap pagkatapos ay binalik sa may tray ang ginamit na spoon. It's itchy. Reklamo ng binata habang panay ang haplos sa leeg na namumula. Ganyan talaga. Ano bang nakain mo? Akin at lalagyan ko pa ng ointment. Turan niya kasabay ng pagdampot sa binitawang gamot kanina. Kumuha siya ng ilang patak pagkatapos ay hinarap ang binata na agad namang iniangat ang muka upang mapahiran niya ang leeg nito. I don't know. Hindi naman ako kumain ng seafoods. I guess it's the soup. Pahayag ng binata at napatango siya sabay alaala sa soup na naserve kanina. Sa pagkakaalam ko, seafood soup yung naserve kaninang tanghali. Baka yun nga ang dahilan kung bakit nagkaka-allergy ka. Wika niya at napakibit balikat ito. Uminom pa kasi ng beer kanina kaya siguro hindi tumalab ang ininom nitong gamot. Hindi ka naman nahihirapang huminga? Biglang may pag-aalalang tanong niya at umiling ito. Nope. But I'm starting to feel cold. Pahayag nito at napatingin siya dito. Parang nagsisibulang ang mga talang bibig nito at pati ang katawan nito. Tuloy agad siyang tumayo at pinatay ang aircon sa kwarto pagkatapos ay kinuha ang kumot at ibinalot dito. Mahiga ka muna dyan at ibabalot ko sa iyo itong mga kumot. Pahayag niya at parang bata namang sumunod ito. May nakita siyang comforter sa cabinet kanina kaya kinuha pa niya ito at idinagdag sa nakabalot dito. Nilalamig na ito at maya-maya lamang ay sobra na ang pag-chill nito. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Bakit kasi hindi pa tumatalab ang kinain nitong asukal? Okay ka lang ba? Halos mataranta na naman ang kanyang pag-iisip. Kung sasabihin nitong hindi, mambubulabog na siya sa mga kasamahan nito upang dali na ito sa ospital kahit nasa kalagitnaan ng gabi. Ang lamig. Tura nito, nanginginig pati ang boses. Tumingin siya sa paligid ngunit wala na siyang makitang idadagdag na pambalot dito kaya inilagay niya ang mga kamay sa pisngi nito. Parang naka-freezer ang mukha nito sa lamig at ramdam niya ang panginginig ng katawan nito dahil sa sobra itong nilalamig. Naramdaman din niya isiniksik pa nito ang pisngi sa kanyang mga palad. Siguro ay nakakakuha na ito ng init mula sa kanyang mga palad kung kaya't mas lalo itong nagsusumiksik palapit sa kanya. Hanggang sa maramdaman niyang nakadantay na ang ulo nito malapit sa kanyang dibdib. Hold me please. Narinig niyang pagsusumamo nito. Halos pinalakihan ang kanyang mata at napalunok ng ilang beses habang nakatingin dito. Napaka-awkward naman ang hinihingi nito pero wala siyang nagawa nang iburo nito ang mukha sa leeg niya at siniksik ang sarili sa katawan. Halos hindi siya gumalaw habang nakadantay ang katawan nito sa kanya. Pati yata paghinga ay hindi niya magawa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong sitwasyon ngunit nagpasalamat siya dahil unti-unting nawawala ang panginginig nito. Ibig sabihin ay humuhupa na ang nararamdaman nitong lamig at maya-maya lamang ay magiging okay na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay sobrang nangangawit na ang kanyang balikat kung kaya't unti-unti siyang napatingin sa mukha nito upang tingnan kung mapayapa na itong natutulog. Tumigil na kasi sa paggalaw ang katawan nito mula sa pag-chill kaya inakala niyang payapa na itong nakatulog. Only to find out na ang laki-laki na mga mata nito at ngayon ay mariing nakatingin sa kanyang mukha.
Parang bigla siyang pinagpawisan ng malapot. Unang naisip niyang gawin ay tumayo at lumayo dito ngunit hindi niya nagawa sapagkat bigla nitong ipinulupot ang mga kamay sa kanyang bawang at hinila siya palapit sa katawan nito. Sa ginawa nito ay nawindang ang lahat ng ugat pati na rin ang kanyang kalamnan sa sobrang lamig nito kanina. Bakit napakainit na ang isinisingaw ng katawan nito? You're okay now, right? Saad niya. Hindi niya alam pero may nararamdaman siyang pagkatakot. Thanks to your prescription. Tura nito habang nakatutok pa rin ang mga mata sa kanyang muka. Jahe, dahil pati hininga nitong tumatama sa kanyang pisngi ay sadyang napakainit. Kung kaya't mas lalong naramdaman niya ang naghaharing tensyon sa kanyang katawan. Pumikit siya upang makapag-focus ngunit bigla na lamang na-freeze ang buo niyang katawan nang maramdamang nakabusag na ang mga labi nito sa kanyang bibig. Naimulat niya bigla ang kanyang mga mata ngunit halos mawalan siya ng ulirat nang halikan nito ang kanyang pang-ibabang labi habang hinahawakan siya sa bawang ng mahigpit. Gusto niya magsalita at magprotesta pero hindi niya alam kung paano dahil hindi nito pinapakawalan ang kanyang mga labi. She nearly got lost when his teeth grazed her lower lip, his playful tongue invading hers. A jolt of surprise, then a rush of heat as his finger traced the curve of her body. She tries to push him away to command him to stop, but the protest dies on her lips, replaced by a moan of pure ecstasy as his lips trail hungrily down her neck. Caleb devours her skin, his kisses leaving a fiery trail that sent shiver down her spine. He's a devil, a masterful one, driving her crazy, leaving her no chance to resist. Each touch, each kiss, a carefully crafted torment, a delicious agony. He leaves her breathless, spent, utterly consumed. He gives her a night she will never forget, a testament to his control, a demonstration of his power, a memory that would forever be etched onto her skin.